Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is again your registered social worker, Maika Disalan Yasin. So, ang pag-uusapan naman natin for today is about the 7 principles of social group work. So, mind you ha, meron tayo ditong tinatawag na, meron tayong tinatawag kasi na principle din sa casework, diba? Grabe naman kalaki yan. Palitin ko. Meron kasi tayong tinatawag na casework principle sa casework. So, dito naman, ang pag-uusapan natin is yung principle sa group work. Kasi magkaiba sila. Although, some of the principle is same lang sila, pero iba yung mga names na binigay sa kanila or may karugtong yung sa group work. So, para mas maintindihan natin, may explain ko din naman later, so pakinggan nyo na lang. So, yung 7 principle ng group work is ang most commonly nag-attribute is si Grace L. Coily. So, tandaan nyo to ha, kasi lumalabas yung name sa board exam, especially their middle name, sinasali nila yan. So, kapag hindi nyo alam yung middle name ng isang tao, usually, medyo nahihirapan kayong sumagot kapag may lumabas na mga name. So, make sure yung mga pangalan, gaya ng sinasabi ko sa inyo palagi, is sinasali nyo din pag nagsastudy kayo. And later, ang nag-refine nito is yung other social work scholars daw, katulad ni Gisela Canupca. Okay? So, next slide naman is eto. So, eto yung tinatawag nating 7 principles. Okay? These are the principles. Number 1, planned group formation. Number 2, specific objectives. Dapat may principle yan sa pinakauna ha. Hindi ko lang sila nilagay para hindi masyadong mahaba kasi baka sabihin nyo na ano ba to sila, super hahaba naman na para bang magiging essay na or magiging phrases na. So yun, basta make sure natatandaan nyo na unang-una pag binasa nyo, principle of plan group formation. Pangalawa naman, principle of specific objectives. Pangatlo, principle of purposeful worker group relationship. Pang-apat, principle of guided group interaction. Number 5, principle of democratic self-determination. Number 6, flexible functional organization. And number 7 naman, in the principle of individualization. So, para mas maintindihan natin, punta tayo dito sa baba. So, pinakaunang-unang principle natin is yung planned group formation. So, ano ba yung tinatawag nating planned group formation? From the word itself, planado. Planadong paggrupo sa mga group or pag-form sa kanila. Okay? Grouping and forming is somehow similar, pero yung forming, ifo-form mo pa lang yung group, i-group mo, so parang same lang sila, but then again, may difference sila na konti lang naman. So, yung groups daw should be organized, or dapat daw yung grupo is ma-organize siya according sa members' common needs. Pag sinabi natin common needs, ano ba yung pagkakapare-parehasan nila? Ano yung gusto nilang mangyari? Ano yung gusto nila? Common, pagkakaparehasan, needs, kailangan. Okay? Interest. Ano ba yung common interest? Kaparehasang kinaiinteresaduhan ng mga group. For example, gusto ba nila ng farming? Gusto nila ng gardening? Gusto nila ng pastries? Ano yung gusto nila or yung interest nila, yung hobbies nila? At saka yung problems nila. Ano yung similarities ng problems nila na pwede nating ma-address kapag gumagawa tayo ng group work. Okay? So, yun ang planned group formation. Diba? Wala siya sa principle ng casework, pero kung mapapansin nyo, wala din siya kasi yung sa casework is for individual. Ito kasi is for group na. So, kailangan nating i-consider is hindi lang isa, kundi maraming members. Kaya, may plan group formation tayong tinatawag. So, bakit nga ba kailangan ang plan group formation? Yung mga members daw kasi can help one another, or yung mga members daw is natutulungan nila yung isa't isa more effectively kapag nakakapag-share sila ng similar concerns. So, ito yung sinasabi ko na since we are talking about groups, kailangan i-consider natin kung ano yung common or yung pagkakapare-parehasan nila para mas ma-address natin yung isang grupo talaga. Hindi tulad sa group work na isa lang yung i-consider mo. Dito sa group work, marami sila. Okay? Kasi sa group, 2 or more. So, baka sabihin nyo, yung dalawa ba pwede silang maging grupo? Oo, pwedeng maging grupo ang dalawa. Okay? So, example niya.
Example, yung support group, a support group for solo parents. So, example niya is support group para sa mga solo parents. Sharo pag hindi nyo alam ang solo parents. Solo parents is sila yung mga wala ng kapartner sa buhay. So, kapag sinabi nating walang kapartner sa buhay, pwede itong maging girl or boy. Basta walang kapartner ha. Yung okay lang na may kapartner siya, may jowa siya, pero hindi niya ginagastosan yung solo parent. The moment na mag-ambag yung jowa ng isang solo parent, hindi na siya solo parent kasi may kaagapay na siya or may kasama na siya. So, mixing children and elderly people in the same therapy group without common purpose. So, ito yung tama. Tama yung sa support group, diba? Ang hindi pwede na example ng isang plan group formation is yung imimix mo daw yung mga bata sa matatandang tao sa same therapy group. Hindi pwede talaga without common purpose kasi magkaiba yung goal ng isang bata sa goal ng isang matanda. Okay, so hindi talaga sila pwedeng pagsamahin. Social work rule. So ano nga ba ang work natin as a social worker sa plan group formation? So unang-una sa lahat, nagkakandak tayo ng needs assessment. So needs assessment is ano ba yung pangangailangan ng isang tao o isang grupo. Ina-assess natin yung pangangailangan nila. Yun lang naman ang meaning ng needs assessment. Okay? Dito naman, select appropriate members or pumipili tayo ng mga nararapat na member. For example dito, kung children, children lang talaga. Kung elders, elders lang talaga. Kung solo parents lang talaga. Hindi pwede na yung solo parents hahaluan mo ng may asawa. Hindi pwede yung solo parents hahaluan mo ng walang asawa or dalaga. Kasi hindi na siya magiging parent. At especially, kung may asawa siya, hindi siya magiging solo. Okay? So, yun ang sinasabi nating plan group formation. So, I really hope na na-understand nyo yung sa plan group formation. Ay, wait lang, may isa pa pala dito. Kina-clarify din natin as a social worker kung ano ba yung purpose ng isang grupo, kung bakit natin sila gustong tulungan or bakit natin sila kailangang tulungan. Okay? So, dito naman tayo sa principle number 2. So, ano ba yung principle number 2? Principle number 2 is specific objectives. Specific, hindi siya broad kasi specific lang. Objectives or yung gusto nating mangyari. Okay? Your mission, vision, bahala kayo. Basta yun ang objectives. So, every group must have clear and measurable goals. Ito yung sinasabi nating SMART goals. Okay? Dapat clear kung ano yung gusto nating mangyari, kailan natin sila matutulungan, ano yung hangganan nila, like relevant pa siya, time-bound, diba? Alam nyo na yung SMART. Specific, measurable, attainable, realistic, and time-bound. Okay? So, yun yung sinasabi nating SMART. Yun ang SMART goal. Example niya is improve parenting skills. Oh, 'di ba? Very specific lang. Ano to? I-improve natin yung parenting skills nila. Pangalawa, i-reduce or kukontian or kailangan ma-decrease natin yung paggamit nila ng abuse or drugs. Substance abuse is typically drugs. Okay? Pag sinabi nating relapse, 'di ba? Ito kasi mini-mean niya dito, i-reduce natin or pakukuntiin natin yung relapse niya. Relapse is, di ba, nagte-therapy na siya or nagre-rehab. So, para hindi pa ulit-ulit na umano sa kanya yung bisyo niya is i-reduce natin yun. Hindi natin i-increase. Kasi hindi pwedeng i-increase natin. Dapat ma-reduce siya day by day. Number 3 naman is i-enhance natin yung self-esteem. Enhance, meaning na naman yan, papataasin natin yung tiwala ng isang tao sa sarili niya. Yun yung tinatawag nating self-esteem. Dito naman, number 4, isa-strengthen natin, meaning i-decrease. Parang magiging stronger. Yun lang naman ang meaning ng strengthen. Strengthen family relationship. Ano ba? Kumbaga, mas paiigtingin, magiging stronger pa ba yung relationship niya sa family niya. Kung hindi sila okay, mas magiging okay sila. Kung okay sila, mas magiging stronger pa. Yun yung sa strengthen. So, bakit nga ba important ang specific objectives na principle? Objectives guides all activities and help evaluate success.
So kasi kapag meron tayong tinatawag na objectives, meaning may goal tayo, 'di ba? So makikita natin kung na-achieve ba natin yung goal or hindi. Kasi kung hindi natin na-achieve ang goal, then hindi tayo naging successful sa intervention. So yun ang importansya ng specific objective. Measurable siya, alam nating posibleng mangyari, alam nating kaya or achievable yung isang bagay. Kasi kung hindi achievable, hindi siya included sa SMART goals, then malabong mangyari. Kapag malabong mangyari, walang mangyayari. Okay? So, dito naman tayo sa principle number 3. Principle number 3 naman po is yung purposeful worker group relationship. Okay? Purposeful ha, from the word itself, may purpose, yung relationship ng grupo ng worker at saka ng grupo. Okay? The social worker builds a professional helping relationship with members. Professional helping relationship. Specifically on the word itself na professional, kasi hindi pwede na basta-basta na lang tayong makikipag-coordinate or makikipag-relationship sa isang client or sa isang grupo tapos wala tayong professionalism or wala tayong boundaries or wala tayong yung sinasabi nating wala tayong self-control. Okay? So, yun yung sinasabi nating professional helping relationship with members. So, yung worker daw, eto target niya dito is yung worker at saka yung group ha. Yung worker daw should respect members. So, kailangan yung worker is re-respetuhin niya yung mga members, vice versa. Tinatawag nating vice versa is dapat kung irerespeto mo yung grupo, dapat irerespeto ka din nila pabalik. Yun ang vice versa. Pangalawa, i-maintain natin yung confidentiality. Ano ba yung tinatawag nating confidentiality? 'Di ba? Meron na to doon sa casework na principle. Confidentiality is hindi natin ipagsasabi sa kahit na kanino yung sinabi sa atin ng client or ng isang grupo unless needed. Okay? May tinatawag tayo ditong unless needed. Kasi kapag kailangan ng batas, marami tayong i-consider. Kailangan ng batas, kailangan ng makakatulong doon sa kliyente or sa grupo, kailangan masabi mo sa kanila. So, hindi talaga, yung confidentiality is hindi siya absolute. Hindi siya absolute. Okay? Pag sinabi natin absolute, yun na yun. Hindi ganun ang confidentiality. Dito naman, i-encourage natin yung trust. Kumbaga, kapag kasi na-meet natin yung isang grupo, diba? Mag-build na tayo ng rapport. So, kapag nag-build tayo ng rapport, meaning, mabibuild natin yung trust or yung tiwala ng mga grupo or ng mga members sa grupo sa atin. So, yun. Be empathetic naman is yung ilalagay natin or yung putting your feet into someone's shoes. So, yun tinatawag nating being empathetic. Okay? Parang nakikiramdam ka. Kumaga, nilalagay mo yung sarili mo sa posisyon ng isang tao na nakakaranas ng problema. Okay? So, dito naman, stay objective. So, stay objective, like, kailangan focus ka lang kung ano yung goal. Focus ka lang kung ano yung maitutulong mo sa kanila. Tandaan or remember na yung worker is a facilitator, not the group's boss. Ito yung sinasabi ko na as a facilitator or as a worker, ikaw yung magfa-facilitate sa kanila. Hindi ikaw yung magdidikta kung ano yung gagawin nila kasi hindi pwede na tayo yung nagdidikta. Yung parang purposeful worker group relationship is para siyang self-determination ng sa group sa casework. Pero yung nasa group work natin is purposeful worker client relationship or client worker relationship. Okay, dito is meron lang siyang purposeful. So dito naman sa number 4. So number 4 naman is guided group interaction. So parang may makikita kayo kung ano ba yung heart ng principle ng group work. So kapag natanong sa inyo kung ano yung heart or ano yung core or basta something center ng principle, meaning ito yung isagot nyo, guided group interaction. Bakit? Ano ba ang guided group interaction? Guided group interaction is yung mga members daw is matututo sila through interaction or yung pakikipaghalubilo nila sa isa't isa. Yun lang naman niya. Guided group interaction. Emphasis on the guided kasi hindi pwede na makikipag-interact lang yung isang grupo. Dapat may guidance sila kung paano, kung ano yung dapat, ano yung pwede, ano yung hindi pwede. Kasi kapag hinayaan mo yan sila,
pumuluwaksiran or yung sinasabi nating baka kung ano pa yung mangyari kasi may ibang kagrupo, yung sinasabi nating leadership style, yung may democratic, may laissez-faire, or meron naman tayong tinatawag na yung ano ba yun, laissez-faire, democratic, at saka autocratic. Okay? So, pwede yung ganun yung mangyari kapag hinayaan natin sila or masyado natin silang kinontrol. So, yung worker daw is ini-encourage niya yung mga tao na mag-participate, sumali sa mga activities, gumawa ng ganito ganyan kung kinakailangan if needed. Okay? Hindi naman necessary na sabihin mo sa kanila na, okay, magtanim kayo tapos hindi naman for gardening yung group nyo kasi for pastries. So, kailangan if applicable, if needed, pwede nyo silang ipag-participate. Active listening, kailangan yung worker din is nakikinig siya ng maayos. Active listening, hindi yung papasok sa isang tenga, lalabas sa isang tenga. Tinatawag nating active listening is yung pinapakinggan mo sila at the same time, hindi mo sila nire-rebat agad-agad. Kasi magbe-base yung problems, yung interest, yung hobbies ng isang tao sa kung ano yung gusto nila, ano yung pwedeng mangyari. Pero as a worker, kailangan mautak ka din, kailangan madiskarte ka din at the same time. Pangatlo naman, respect. Respeto. Hindi ko alam, need ko pa ba i-discuss yan? Hindi na. Teamwork is yan yung makikipag-teamwork ka or makikipaghalubilo ka sa mga tao or sa mga kagrupo or kailangan yung worker is mag-build din siya ng teamwork or mag-build siya ng pakikipaghalubiluhan ng mga group sa isang grupo. Mutual aid naman is parang give and take. Okay? Example is, instead daw of giving all the answers, pwede kang magtanong, what do the other members think? Kasi, sa situation kasi yan na ganito. For example, sa isang grupo, biglang may salita ng salita. Tapos sinasabi niya, hala, gusto ko yung ganito, gusto kong ganito yung mangyari, gusto ko yung ganito, ganyan. And then, ikaw as facilitator, pwede kang magtanong, sabihin mo sa kanila, how about the others? Ano yung gusto nyong mangyari? Ano yung preferred nyo? Or ano yung ideas na pwede nyo ma-suggest? Para at least hindi lang isa yung nagsasalita, marami sila, at the same time, guided mo sila or ginaguidean mo sila kung ano talaga yung pwedeng mangyari, pros and cons, ano yung mangyayari kapag ganito yung ginawa, ano yung posibleng maging conflict, challenges, ganito, ganyan. At least, nandun ka as their facilitator, nandun ka para tulungan sila. Okay? So, dito naman tayo sa principle number 5. Principle number 5, nandito pala ang democratic self-determination. So, diba, sa casework is self-determination lang. Principle of self-determination. Dito sa group work is democratic. Diba yung sabi ko sa inyo, may tatlo tayong tinatawag na leadership style. Yung ano yung spelling niya? Laissez-faire. Yan ba? Tsaka, laissez-faire, ito yung tamad version. And yung autocratic naman is yan yung bossy version. Okay? So, kung hindi nyo pa napanood yan, meron na akong uploaded sa YouTube ko. Pwede nyo siyang panoorin doon. If gusto nyo ng mas in-depth explanation. Okay? So, democratic is yan yung lahat kayo nagsasalita, lahat kayo may opinion, lahat kayo nare-respect yung isa't isa, and you listen to each other. Okay? Democratic self-determination. Yung mga members daw is nagpa-participate sila in making decisions. So, hindi lang isa yung nagde-decision, kayong lahat yung nagde-decide. Okay? So, yung mga members daw, nagde-decide sila ng mga group rules. Ano yung mga hindi pwedeng gawin sa isang grupo. Yung mga activities, kasi hindi pwede na ikaw na worker yung gagawa ng activities, hindi din pwede na sila lang yung gagawa ng activities. Dapat kayong dalawa, you na worker and them na group. Solutions, ano ba yung maisosolution natin? Yung mangyayari kapag ganito yung ganito ganyan. So, kasali kayong dalawa, lahat kayo magde-decide. And kapag hindi kayo nagkaintindihan, kapag worker ka, 'di ba? Then biglang member sila. Tapos hindi kayo nagkaintindihan, like away-away kayo dyan. Hindi pala nag-away-away. Or parang may mga conflict, ganyan. So, magmi-meet kayo halfway. Ito yung sinasabi nating halfway. Okay? Dito tayo magmi-meet. Kasi kailangan may pagkakaintindihan ang worker at ang member. Okay? So, dyan tayo magmi-meet halfway. Responsibilities, ano yung mga responsibilities ng worker at responsibilities din ng member.
Ito naman, importance. Ano ba yung importansya ng grupo? Ganito ganyan. Bakit maganda ang democratic self-determination? Maganda ang democratic self-determination kasi nagpo-promote daw siya ng ownership. Ito yung sinasabi ko sa inyo na kapag tinanggap or kapag yung client is sinabi nila na sa kanila yung isang project, sa kanila yung grupo or belong sila, ganyan, parang mas na-internalize nila yung isang bagay. That's the very reason why promoting ownership is really important in group work, especially in democratic self-determination. Hindi lang pwede na isa lang yung nagde-decide sa isang group, hindi lang pwede na ikaw na worker yung nagde-decide, kailangan lahat kayo. Kasi kapag gusto mo na worker yung ginagawa mo, and gusto din ng member yung ginagawa nila, mas nagkakaroon kayo ng pagkakaintindihan at the same time, mas napapadali yung ginagawa or yung group objectives at mas napapadali yung nakukuha yung goals nyo. Okay? Confidence also, nagpo-promote din siya ng ownership, nagpo-promote din ng confidence, empowerment, both worker and member, and also accountability. Accountability, hindi lang yan siya sa part ng worker, but then again, sa part din yan ng mga members. Okay? That's the very reason why understanding each other is really important in group work. So, dito naman tayo sa number 6. Number 6 naman is flexible functional organization. From the word flexible. So, hindi tayo stagnant, hindi tayo close-minded. So, dapat flexible tayo ko sa mga possibilities na pwedeng changes na mangyari. Hindi pwede na kapag may nagbago, hindi mo magugustuhan. Or kapag na-change yung plano, sabihin mo, ay hindi, mag-stick tayo sa ganito, ganyan. Kasi ito na yung napaplano na hindi. Functional organization, flexible dapat. Okay? Yung the group structure should adapt to members' changing needs. So, ito yung sinasabi ko. Yung group structure, hindi siya pwede na stagnant. Hindi pwede perfect. Ang mapag-usapan natin is ganito lang yung gagawin natin, yun lang din yung gagawin. Hindi. Kasi kung yung grupo is may mga changes, example, may umalis. Example, palapalawal tubor, in case lang na may namatay, may nagkasakit, ganyan. So, kapag ba 7 yung grupo tapos yung task is for 7, sasabihin mo na, ay, hindi natin babaguhin. Kahit patay pa yan, hukayin nyo, kailangan matapos to. Hindi ganon. So, yun yung sinasabi nating flexible functional organization. Kung hindi na nagpa-function yung isa, kailangan may ready tayo sa mga changes, may plan B tayo, plan C hanggang plan Z. Okay? Flexible. Flexibility includes changing schedules. Example, nag-change yung schedule nyo. Like, instead of Monday, for example instead of Monday, sabi, Saturday na lang kasi ganito, may mga kailangang tapusin, kailangang ganito, ganyan. Tapos sabi mo din na, ayoko, gusto ko Monday, kasi napag-usapan Monday. So, hindi ka sasali. Kasi, sabi Monday, may mga unexpected circumstances, unexpected na pangyayari tayong hindi may iwasan. So, kailangan ready ka sa mga changing schedules. Modifying activities kapag hindi na suitable. Hindi suitable. Ano yung tinatawag nating hindi suitable? Kumbaga kapag hindi na siya pwede, hindi na siya bagay sa mga members. Kapag hindi na siya applicable sa mga members, kailangan ma-modify natin or maiba natin yung mga activities kung kinakailangan, if needed. Okay? So, revising goals, same lang sila. Pag-revise and modify, same lang. Ina-adjust natin yung leadership rules. Yung sinabi ko sa inyong democratic, autocratic, laissez-faire, yun. Ina-adjust natin yun. Kasi hindi pwede na, autocratic lang tayo, hindi din pwede na laissez-faire lang. So, bale, democratic. So, kailangan nating tandaan na the group's needs comes first. So, kailangan daw nating tandaan na kung ano yung kailangan ng grupo, yun ang mauuna. But it doesn't mean na kung pansin ng isang professional na social worker na ito yung magandang gawin, hindi na niya gagawin. Hindi. Kaya ka nga nandyan for you to guide them. Okay? So, kailangan, if may napansin ka, sabihin mo sa kanila. Kung hindi sila mag-agree, mag-meet kayo halfway. Okay? So, yun yung tinatawag nating flexible functional organization. So, dito naman tayo sa last na principle. Yung last na principle is ito yung individualization. So, alam kong meron to sa casework, diba? Meron yan sa casework. Every member is unique. Ano ba yung unique? No two person alike. So, walang dalawang taong magkapareho.
Kahit kambal pa yan, kahit sino pa yan, basta walang dalawang person na magkapareho. Yun ang tandaan natin, individualization. Merong kaparehas mo ng pangalan, merong kamukha mo, merong kaugali mo, merong ganito, ganyan. Pero never kayong magiging kambal toko na hindi talaga mapaghiwalay or same sa lahat. Hindi talaga pwede yon. So, grabe naman ang mga uwak na to. So, nire-recognize daw natin or kailangan nating ma-recognize yung pagkakaiba-ibahan ng personality natin, yung culture, kasi may it be Christian sila or Buddhism, kami Maranao, ganito ganyan, culture, kung ano yung pinaniniwalaan natin, values, learning style, kung pedagogy, andragogy. So, kung hindi nyo pa alam yung pedagogy and andragogy, kung hindi nyo pa alam yan, meron akong sa YouTube ko, I think, pedagogy is for children and andragogy is for adult. Okay? Strength, ano ba yung strength ng isang tao, yung lakas nila, saan sila magaling. Challenges, ano yung mga challenges na pinagdadaanan nila. Okay? Kasi iba-iba tayo. The social worker should, or kailangan daw, yung social worker is ma-avoid comparing members and provide individualized support. Kailangan ng sa social worker is hindi ka, baka sabihin mo na, since nag-work sa isang grupo, yung ganitong goal, ganito na din yung gagawin mo. Hindi. So, since kuan is hindi mo dapat sila kino-compare, hindi mo dapat sila pinagpapare-parehas or sasabihin mo silang same lang naman kayo, so ganito na lang yung gawin natin. Hindi. Even though grupo yan sila, ito din pala, tandaan nyo, even though grupo yan sila, iba-iba sila ng pangangailangan. So since grupo sila, may pagkakapare-parehasan sila, pero may pagkakaiba-ibahan sila. So kailangan mo din i-consider yan. Okay? Sige. So, yun lang. I think, yun lang ba? So, dito naman tayo sa next slide. So, wala na palang next slide. So, yun lang. Thank you so much for listening, everyone. And I'm very sorry po for not posting a lot of videos kasi nabisi na po ang tao na to dahil sa pa-one-man ko na online coaching. So, if gusto nyo pong mag-avail, pwede pa. Kasi magsa-start kami today, which is August 3, Monday 1 p.m. So, kung mapapanood nyo man to around August 4 to bahala kayo kung kailan nyo to napanood. Pwede pa kayong mag-avail kasi recorded yung mga videos namin. So, kung hindi kayo makaka-attend, okay lang. Kasi nga, recorded naman siya, pwede na siyang mapanood. So, every afternoon ng session namin, kung ikaw lang mag-isa yung mag-a-avail, 499. Pero if may kasama ka, for 349 pesos, isa-isa kayo. Okay? So, if you wanna avail, please tell me po para po ma-cater ko din kayo. So, yun lang. Thank you so much for listening and see you on the other side, future social workers. Bye-bye!